Mag-start ng ukay-ukay business sa halagang 500 pesos. Kung mahilig ka rin sa ukay at gusto mong gawing negosyo ito, pero wala kang kapital, panoorin mo ang video na to. Ako nga pala si Ella, isang entrepreneur na may 7 years plus na experience sa e-commerce business. At maraming taon din ng experience sa iba't ibang sidelines. Kwento ko muna sa iyo yung experience ko sa ukay-ukay business. Way back 2016, nag-decide kami ng kaibigan ko na mag-ukay-ukay business online. Pareho kasi kaming mahilig sa ukay-ukay dahil mura mo lang siyang mabibili at maganda rin naman yung mga quality. Nakakaporma ka pero nakakatipid ka. Nung nagtatrabaho ako, merong pa-shuttle service yung company na napasukan ko. Kapag galing ako ng panggabi at uuwi ako ng 9 a.m., pupunta na ako diretso sa mga tindahan ng ukay-ukay. Pupunta ako sa Imus o kaya sa ibang araw 13, sa ibang araw sa Silang o sa Dasma. Nililibot ko yung mga kalapit na bayan namin para maghanap ng mga items na ibebenta. Alam naman natin yung diskarte ng mga nag-uukay-ukay. Kukunin muna nila yung puhunan nila tapos bababaan na nila yung presyo pag nakuha na nila yung puhunan nila. Yun ang inaabangan ko. Yung time na magbababa na sila ng presyo. Kasi doon may nakukuha ako na 35 pesos pero maayos. Maganda, mukhang bago. At 50 pesos. Yun lang yung bracket ko na kukunin na item hanggang 50 pesos lang. So kung meron kang 500, meron ka ng 10 damit. Usual na kinukuha ko ay dresses or blouses. Sinisigurado ko na mukhang bago, hindi mahimulmol at hindi kupas. Walang butas, magandang design at fit sa akin. Para kung sakaling hindi mabili, ako na lang yung gagamit. Tapos bumili ako noon ng mannequin worth 400 pesos. Pero nainis ako doon sa mannequin kasi mas mahirap palang magpicture doon dahil ganito yung mannequin. Hindi pantay yung balikat niya. Tapos hindi lahat ng design bumabagay sa kanya. Parang naaksaya lalo yung oras ko sa pagpicture sa mannequin kasi hahanapan mo pa yun ng anggulo eh. Kung ano ba yung magandang anggulo para mabenta yung damit. Kasi talaga naman sa online selling, kailangan maganda yung kuha mo ng picture para makapture nito yung attention ng customers mo. Dahil nga nahihirapan na ako sa pagpipicture sa paghahanap ng anggulo sa mannequin, naisip ko na ako na lang kaya ang magsuot. At mabuti na lang naisip ko yun dahil mas madali. May hawak lang ako na shutter, tapos naka front cam. Magpo-pose ako and then click. Mas okay, mas madali. Kasi mas nasi-showcase natin ng mga tao kung ano yung pwedeng maging look sa damit. Yes, ngayon meron ng mga mannequin na magaganda rin yung forma na parang tao na rin. Yun nga lang medyo may kamahalan ito. At kung low budget ka nga at mag-uumpisa ka pa lang, ikaw na muna yung mag-model. Hindi mo rin kailangan ng mga lighting dito kahit natural light. Actually, mas maganda yung natural light kasi yung color hindi nagbabago. Sinubukan ko na i-model-model yung mga tops. Tapos, naubos yan. Nagustuhan niya ng mga buyers. And then, ganun na naman, repeat the process. Magta-treasure hunting ulit ako, tapos pipicturean ko ulit. Kaya ang payo ko sa iyo, kung mag-uumpisa ka pa lang sa pag-uukay-ukay, mag-handpick ka na lang muna. Saka ka na lang bumili ng bulto kapag marami ka na talagang kinita dun sa pag-online ukay mo. Bakit ko sinasabi sa iyo to? Kasi gusto ko na huwag kang mahiya na mag-umpisa sa maliit. Huwag kang mahiya na ipakita mo yung sarili mo at yung kagustuhan mo na magsimula ng isang negosyo. Kailangan nating tulungan yung sarili natin dahil ang kalaban natin ay yung takot sa sasabihin ng iba. At yung takot na malulugi ka o walang bibili sa'yo. Pero tandaan mo na kasama yan sa pagdadaanan natin bilang mga negosyante. Ma-disappoint at ma-reject ng mga customer natin. Pero kung alam mo na meron kang talent sa pagpili ng damit at kaya mo namang dalhin ito, gawin mo na to kaagad kung gustong gusto mo na. Para sa mas marami pang usapang maliit na negosyo, like and subscribe ka na sa channel ko. At join ka na rin sa group na Pinays Helping Pinays. Lagi mo tandaan ang nakasulat sa Proverbs 21:5.
The plans of the diligent lead to profit. Kaya palagi tayong magplano, magsumikap at humingi ng tulong at tagumpay sa ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli,